Itong motion nga ni Senator Marcoleta, yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa bago po ninyo pag-usapang muli o halongkatin yung articles of impeachment. Kapag nasa table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Ganun po ba yun? Yes, yun ang pagkakaiba nun. Tama ka. Kung lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala ng debate, wala nang pinag-usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan. Kumbaga, yung sinasabi nyo po na once archive, it is dead, yun po talaga yun. Pero kasi may mga nagpupumilit na senador Ang sinasabi po kasi, yung interpretation nyo na motion to put it on the table, yun din yung interpretation nila ng archive na anytime pwede daw po yung hugutin at pag-usapan. Ayan nga po ang pag-uusapan natin mga Reaction Update PH. Ito nga po si Senator Soto mga kapatid. Ipinipilit niya pa rin talaga ang side niya. Tapos na nga ho ang usapin kung saan nagkaroon na nga mga kapatid ng boto. Tapos na pero isinisingit niya pa rin dito kay Ted Pailon at kay DJ Chacha ang gusto niyang mangyari. Hindi ho kasi nila matanggap na kinanaho sila ng baguhan kahit po sila ay mga matatagal na dyan. Yan po ang totoong hindi nila matanggap kay Senator Congdante Marcoleta. Hindi ho nila matanggap na kabago-bago ho ni Congdante Marcoleta dyan, ginigisa na ho sila. Sinasabog po sila. Diba? Yan ang katawa-tawa dyan mga ka-update. Mantakin mo yun. Ginisa ka ng bago. Ginisa ka ng baguhan. Kaya yan mga ka-update, hindi nila matanggap na hindi pumasok ang motion nila. Binasura na ang impeachment. Sa Supreme Court pa lang, 13-0 na. Noong nakaraan, nagbotohan din dyan sa Senado, 19-5. Ngayon, nauulit na naman, 19-5. Ano pa ba yan? Hindi pa ba yan sapat? Kayo-kayo lang na matatakaw sa kapangyarihan ang gusto talagang magpa-impeach kay VP Sara. Yan ang katotohanan dyan, Tito Soto. Ang kalakasan o ang kapangyarihan lang ang gusto nyo, hindi ang pagtatrabaho. Nangako ka pa nga sa mga sambayan ng Pilipino nung tumatakbo ka. Ibibigay ko lahat ng sahod ko sa mga mga mag-aaral ba yun? Diba? Dapat yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung pagpapa-impeach dito kay VP Sara. Etong si Tambalos-los naman, mga ka-update, buta tayo. Gagawa na naman ng butas yan para gisahin o banatan si VP Sara. Kasi mga ka-update, malaking tinik ho si VP Sara dyan sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Parang si Pangulong Duterte lang po yan. Gusto nilang gawan ng paraan para mapatanggal dito sa pagka-vice presidente o mapalayas sa ating bansa. Kasi ayaw ho nila yung mga taong matindi kong magserbisyo sa bayan. Si VP Sara, ini-issue nila kung ano-ano, alis ng bansa. Pero ang totoong ginagawa niya, nagtatrabaho po yan. Hindi nyo po ba nakita yung mga eskwela kung saan namimigay sila ng mga tulong sa mga nasalanta. Ipinaliwanag na ho yan ng spokesperson ni VP Sara. Hindi ho natin, hindi po siya pinapakita sa media na kung sa ano-ano. Puro paninira ho kasi yung ginagawa sa kanya ng media. Yun po ang katotohanan. Kaya gusto siyang patanggal niya sa pagka-vice presidente. Ayan, katulad na lang na sinabi nga ho pala ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung si Marcos Jr. ang i-impeach, matutuwa kaya? Magiging sapat kaya? Diba? Magiging patas kaya ang laban? Diba? Kung ang presidente kaya ang ma-impeach? Diba? Common sense lang ho yan mga ka-update. Kaya ngayon etong si Tito Soto, pilit niya talagang manalo ang kanyang motion. Yung ginawa nga ng Tambalos-los na to, si Romualdez, in-archive yung 3 complaint laban kay VP Sara. Hindi po yun tama.
binasura nila, tapos gagawa sila ng pang-apat na complaint laban sa kanya. 'Di ba? Yan po yung sinabi ni Senator Condani Marcoleta, na illegal, wala sa konstitusyon ng ating batas yan. Hindi po karapat-dapat yan. Kaya tama na ang naging desisyon ng Supreme Court at ng Senado na ibasura ang impeachment ni BP Sara. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong si Mamang Tito Soto sa kanyang pinagdadaldal dyan kay Ted Pailon at kay DJ Chacha. Senate Minority Leader Tito Soto. Girl? Good morning po, Tito Sen. Hi, good morning, Cha. Good morning, and Kong Ted. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Late na kayo natapos kagabi, Tito Sen. Thank you for being on the show. Nakapagpahinga na po ba? Medyo, pagdating ko dito sa bahay naman kasi, alam mo naman medyo nire-relax agad ako ni Mrs. Kaya... So, Okay na. so what was laid on the table? Nagkaibang table yun. Anong Sandwich. Sandwich. Sarap naman. wala bang dinuguan? Oo. Ay, wala eh. Pero ito na, no, Tito Sen, sabi nga po nga namin medyo late na kayo natapos, inabot ng mahigit 6 na oras yung naging debate po kahapon. Nauwi po dito sa transfer the articles of impeachment to the archives, adhering to the immediately executory decision rendered by the SC and Bank, which held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction over the same. Mahaba-haba po ito. Pero kapag sinabi po bang archive, Tito Sen, ito po ba ay automatic na talagang tapos na yung proseso o yung katulad ng sinasabi ng ibang mga senador kahapon na posible pa daw po itong ma-revive later on kung magbago man ang desisyon ng Korte Suprema? Ang totoo nung pag sinabing archive, ito yung tradisyon sa Senado o sa parliamentary rules. Pag sinabing archive, nakabaon na yun. Nilibing. Ganun yun. Unless pareho nung sinabi nila, and I will hold them to that, na sinabi nila, itong motion na to na ina-approve nila, ay pwedeng bawiin. Kung ganun yung sinabi nung iba habang sila bumoboto, at parang ganun din yung pananaw ng majority leader, I have probably half won the battle. Sapagkat ang akin doon kasi, ayoko ng motion to dismiss. I-dismiss mo yung articles of impeachment. Ang daming mali doon eh. Ang daming mali doon sa punto na yon. Sapagkat dito wala. Maraming mali sa kagustuhan ng taong bayan na hindi ma-impeach si BP Sara. Pero mas maraming mali sa mga illegal na pagtatrabaho nyo dyan, lalo na ang itong speaker na si Tam Bonjing. Mantakin mo yun, in-archive mo yung 3 complaint kay BP Sara. Tama ba yun? Tama naman na walang jurisdiction ng Supreme Court kay BP Sara. Diba? Pero mali ang ginagawa nitong admin ni Marcos Jr. Gustong-gusto lang talaga nilang masuplak si BP Sara o mapatanggal sa pagka-vice presidente. Alam mo niyo po ang katotohanan dyan, mga ka-update. Ang katotohanan po nito, ayaw lang po nilang patakbuhin si BP Sara sa 2028. Kasi alam po nila, magiging presidente ho yan ng Pilipinas. Tama rin po itong sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na walang personalan dapat yan, puro trabaho, kundi kung gusto nyo kalaban si BP Sara at wag nyo dapat i-impeach, sabi niya, labanan nyo sa 2028. Yun po ang tunay na solusyon at sagot. Hindi yung i-impeach nyo sa dahil wala, trip nyo lang. Kasi confidential funds 125 million. Pero yung mga kaban ng bayan, trillion, billion, saan yung dinadala? Saan dinadala ng mga buhaya dyan sa gobyerno ni Marcos Jr.? Tanong lang, binubulsa nyo ba? Diba? Huwag nyo i-impeach si BP Sara. Ang gawin nyo, labanan nyo sa 2028. Kasi mga ka-update, alam ho nila, wala ho silang ilalaban dyan kay BP Sara pag sakaling tumakbo yan ng presidente. Kahit si Tambaloslos, si Rizal Ontiveros, mga ka-update, hindi ho yan mananalo sa ating BP Sara. Alam naman po natin yan. Sa Leyte nga lang, itong si Romualdez, nanalo ba? Hindi po yan mananalo kung hindi nila disqualified yung nakalaban niya. Nasa ilan ba yung boto nitong si Romualdez? 160,000? Diba? Hindi naman mananalo yan dyan sa nasasakupan niya sa Leyte.
kung hindi nila disqualify yung kalaban nila. Ganyan po yan mga ka-update. Di ba? Ang kinalaman si Sara, si BP Sara, walang kinalaman ng kahit sino dito. Ang sa akin, konstitusyon. Ang sa akin, yung kung ano ang tama. Kaya magmo-motion to dismiss ka, yung sinusundan mo, yung Supreme Court decision, na mga 3-4 ang error or inaccurate. Ano? So, anong tama doon? Isa. Pangalawa, yung motion to dismiss ng articles of impeachment, akala ko ba sinusunod mo yung sinabi ng Supreme Court? Eh, sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Wala nakalagay sa decision nila. Wala jurisdiction ng Senado. Never karoon ng jurisdiction. Anong dinidismiss mo? Wala pala tayong jurisdiction. Nakita mo yung contradiction? Doon mismo sa decision at hindi ng contradiction. Doon din sa nagpo-propose ng motion to dismiss, i-dismiss namin. Antindi rin ng contradiction . So, pinakamagandang solusyon, ito'y natutunan ko throughout the years, is to lay on the table. I-table muna natin. Ang ibig sabihin nun, isaasantabi natin. Kasi ang isang motion to table, napakahalaga niyan, panlima yan sa hierarchy ng mga motions . Ang ibig sabihin nun, pwede mo pang i-take up yun anytime. Any time of the day. As a matter of fact, nung kinabukasan or sa gabi, nagbago isip natin, pwede natin bawingin agad. Kung nagdesisyon ng Supreme Court ng panibago, nag-rectify or anything to that effect, then we can pull it back. At doon natin pag-usapan muli. Ganun yung sinasabi ko. So, mukhang hindi yun ang nasa isip ng iba. Yung iba parang iniisip talagang gusto nilang i-dismiss . Oo. Yun pong binabanggit ninyo, yun nauna bago yung archive, yung motion na i-table po muna itong motion nga ni Senator Marcoleta. Yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa bago po ninyo pag-usapang muli o halongkatin yung articles of impeachment. Correct. Kapag nasa table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Ganun po ba yun? Yes. Yun ang pagkakaiba nun. Tama ka. Kung lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala ng debate, wala nang pinag-usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan. Kumbaga, yung sinasabi nyo po na once archive, it is dead, yun po talaga yun. Pero kasi may mga nagpupumilit na senador . Ang sinasabi po kasi, yung interpretation nyo na motion to put it on the table, yun din yung interpretation nila ng archive na anytime, pwede daw po yung hugutin at pag-usapan. Hindi ganun yun . Pagboboto nila, sinabi nila yun, and I will hold them to that. Pero, hindi ganun yun. Pag tinignan mo yung definition ng archive at saka yung paggamit ng mga parliaments, paggamit ng parliaments ng archive, pareho ng paggamit ng, mas malala pa nga yung paggamit ng Supreme Court ng board na archive . Sa kanila, pag in-archive, nalibing na . Okay. Ganun ang ahala nila doon sa complaint 1, 2, and 3. Makita mo sa decision nila, sinabi in-archive daw ng by mere adjournment of the 19th Congress. Di naman nag-adjourn ng 19th Congress, nag-adjourn for the election, for the Easter break. Walang nang in-archive ang Congress. Hindi naman in-archive . Kinabukasan, after February 5, na pinorward yung articles of impeachment sa Senate, sa office ng Senate President, yung February 6, pwede na nga i-archive lahat yung laman nun kasi mayroon ng isang automatic articles of impeachment na pinorward. Kaya doon pa lang napakatinding error . Sabi ko nga, kung ako yung mga justice ng Supreme Court, I will fire my lawyers. Yung mga abogadong nagbigay sa kanila niya na ganito. Siguradong ganun . Makikita mo, 2 author, hindi naman isa . Kahit sabihin nila, isa lang ang ponente. Lahat na nakakaintindi, sinasabi sa akin . Boss, imposibleng isa lang yan. Tingnan mo, tagpi-tagpi . Kumbaga sa may mga copy-paste . Di ba yung Article 11, kinopy-paste ng 2 beses? Tito Sen, may binabanggit po kayo kanina. Okay, isang tabi na natin yung impeachment ni VP Sara Duterte. In the future, kung may maghain ng impeachment, doon po talaga ang, kumbaga yung what's under the Constitution ang mas concern ninyo. Kasi sooner or later, mangyayari po ulit ito . Meron na po ba nangyari naman in the past na archive ang articles of impeachment? And ito pong nangyari ngayon,
na na-archive na nga po ito, ano po ang posibilidad ng, o ano ang implications po nito legally and politically sa mga susunod na ihahain na impeachment? Yung una po, yes, may mga in-archive na kami. Yung articles of impeachment ni then President Estrada. In-archive namin kung hindi ako nagkakamali, ako pa nag-motion to archive doon. Dahil nag-walk out yung tapos iti-take up namin, nawala Ganun, nawala yung, hindi naman jurisdiction, nawala yung trial. So, sumunod, yun din kay, yung articles of impeachment yata kay Gutierrez, if I'm not mistaken. This time, I'm not sure. Gutierrez ba or somebody else? Basta in-archive din namin yun. Sapagkat hindi na natuloy, nag-resign. Pero, so may mga na-archive na. At nakita mo naman, pag in-archive, ibig sabihin tapos na. In-archive na Kaya ayokong gamitin sana yung word na archive kaya lalo namang ayokong gamitin yung word na dismiss. Kung hinta mo, hindi ako nasagot Nung tinanong ko, paano ako nagbago isip ng Supreme Court? Di raw magbabago, never daw nangyari. O sinight ni Senator Risa, ang daming beses palang unanimous, nagbago. At saka paano mo tinatawag na unanimous ito? 13 lang Yung isa ang inhibit, nag-abstain, yung isa absent. Paano naging unanimous yun? Ang unanimous, 15. Hindi ba? Pero ilang beses na nangyari sa Supreme Court pala yung unanimous, nire-reverse nila Paano ngayon pag nag-reverse? Yan ang tinatanong ko kay Senator Marcoleta. O paano pag nag-reverse? Ano ngayon? Speculative daw. Hindi ba yun ang sinagot sa akin? Kaya speculative tayo. Tanong ko ano gagawin natin? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko, dinismiss mo na. Kaya nga hindi pwede yung i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nasa table ito, anytime, pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court at baka nakita ng Supreme Court. Nagalit sa mga abogado nila nung kung ano-ano sinubo sa kanila. Diba? Sabihin nga na, hindi naman pala tama nilagay natin O i-rectify natin. O paano ngayon? Di-rectify. Dinismiss mo. O di ba? Talagang February 6 na 2026 ang usapan nila uli. Hindi bali yung, kahit na wag na nilang i-file yung kay BP Sara uli, wag na okay lang sa akin yun Paano pag merong impeachable officer ngayon na ito ngayon yung papunta ro sa pangalawang tanong mo. Paano ngayon to? Napakahirap ang sinasabi nyo Dito hindi na pwede yung option 3. In other words, ininterpret lang dapat ng Supreme Court ang konstitusyon. Huwag naman sila magalit sa akin. Pero yun ang talagang trabaho nila. Alam naman nila i-interpret nila. Hindi nila i-amend. Dito sa decision na to, in-amend nila kasi parang pinatay nila yung option 3. Yung option 3 yung pinakamadali, pinakamabilis mag-impeach. Kaya sila rin, impeachable officer sila Culpable violation of the Constitution, pwede silang i-charge hindi na pwede ngayon. Humirap na Hindi na pwedeng apurahin kahit na nagkakamali, kahit na pagpaligay mo yung presidente natin, ibinebenta tayo sa China. Kung binebenta tayo sa China, kailangan alisin natin kagad itong presidente ito. Paano natin gagawin? Pinahirap nila yung impeachment ngayon. Diyan sa decision na yan. If they will stick to their decision na ngayon naman napakaraming mga matitindi sa batas na mga matataas na uring mga lawyers ang nagque-question sa kanila para ito ay i-reverse nila or nag-file ng MR. Doon pa lang sa forthwith, ngayon naman po archive, iba-iba na ng interpretation po, hindi lang mga senador, maging yung mga abogado and iba pang legal experts. Sabi nga nila, marami nagsasabi, pag hindi daw po sinunod yung naging utos ng Korte Suprema, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Sa ngayon po ba, hindi ba constitutional crisis po itong nangyayari? Kasi pinapanood ko po kayo kahapon, iba-iba yung interpretation just for the word archive pa lang Pag sinabi nilang hindi sinunod yung utos ng Supreme Court, magkakaroon ng constitutional crisis. Doon sa motion ko, walang constitutional crisis. Hindi namin dinify, pero hindi na namin kaagad sinunod sapagkat hindi sila mismo nagsasabi na ang immediately executory ay hindi final. Sila din ang nagsabi nun, ang dami nilang decision na ganun Binasa ko nga kahapon hindi ba nilagay ko ang record
Kaya talagang ano lang yan, katigasan ng ulo pag naipil. Hindi, immediate and executory. Talagang gusto lang nila na ma-dismiss eh. Yun ang talagang katotohanan. Alam naman natin yun na di naman tayo magtataka doon. Sa matter of fact, pagka yan nagkaroon ng motion to bring back from the archive, dahil let's say Supreme Court nag-reverse, tignan mo kung ilan na mag-o-object dyan. Sigurado. In other words, ayaw lang nila. Ako naman, whether ayaw mo o gusto mo, okay lang sa akin yun. Walang problema, kanya-kanyang. Ang sa akin, preserve the Constitution. Huwag nating baguhin basta-basta. At ang nagbabago ay Supreme Court. Wala sa trabaho nila yun. Ang trabaho ito ng CONCON or ng Constituent Assembly. So, Tito Sen, Yes, sir. sabi nga natin, maglupasay man tayo ngayon, magdemonstrasyon man tayo ngayon, hindi na po mababago ang sitwasyon sa ngayon, di ba? Yan po ang katotohanan, no? Nagbotohan, natalo ang minority sa botohan, at ito nga ang kasalukuyang sitwasyon. So, habang tayo naghihintay po sa magiging desisyon ng Supreme Court, ano po ang balak ninyo? As in, iiwan natin muna itong isyong ito and we go to other issues, particularly po on the issues of accountability in government. Yes. 100% yun ang takbo ng kaisipan namin. As a matter of fact, inassign na namin yung sarili namin. Si Senator Lacson ang in charge dun sa paghalungkat ng mga sinabi ni Presidente sa DPWH. Ako naman ang in charge dun sa maghalungkat ng mga kung ano-ano ginawa sa DOH. Opo. Kasi maganda rin kahapon na maganda po sinasabi po ng iba, no, yung pabor dito po sa pag-archive nito na bakit kay VP Sara lang kayo nakatuon, di ba? Pag pinag-uusapan natin accountability para sa lahat. So, doon po sa usapin ng accountability sa pambababoy sa 2025 budget. Ano pong balak ko ninyo doon? Lalo na ang mga pasimuno ng insertion. Yes. Meron lang kinukumpletong dokumento si Senator Lacson pati mga litrato para talagang baga sa talagang airtight either magpi-privilege speech siya or uumpisahan na kagad namin ang pag-imbestiga dito by the end of the month. Sapagkat makikita na natin na ngayon pa lang, kitang-kita, ang tindi ng ginawa sa 2025 election, 2025 budget Pero kapag po yan ay usapin ng malfeasance, misfeasance, and non-feasance, that will fall under the committee ng Blue Ribbon? Yes. Or the committee that handles that particular issue, like in this case of the DPWH, pwedeng ka sa Committee on Public Works. Pero kung malfeasance and the like, talagang Blue Ribbon. At ang Blue Ribbon, motopropyo, pwedeng tumawag. Opo. Agad. Opo. And dito ho naman po, siguro, we can have, we can at least give the new chairman, ng benefit of the doubt sa kanya pong gagawing pag-iimbestiga kung ang kanya mang committee ang siya po mamumuno. Opo, kung sino man sa kanila, dapat talaga, ganun. At makikita naman natin makikita natin sa mga aksyon, makikita natin sa pagkilos sa pag-hearing ng committee kung ano ang status o ano ang pananaw ng chairman Opo. Sige po. Yung nga din po sa atin kasi nga Tito Sen, nangyari na po itong botohan kahapon at yan nga po ang malupit na katotohanan sa tinatawag nating demokrasya. The will of the majority shall govern. Correct. Ganun talaga. At wala na akong magagawa pagkatapos ng akin pinaliwanag ko sa kanila, kinukumbinsin ko sila na ito ang tingin ko na dapat gawin natin. Iba nasa yung kaisipan. Ganun talaga, ganun ang demokrasya. Opo. And then, sa ngayon, na naghihintay tayo sa decision ng Supreme Court, we will just siguro, sabi, nga po, cross the bridge when we get there, kung ano man po magiging decision. And sabi nga niyo, hopefully, magbago sila ng isip
ito ngayon pong ating pag-uusapan. Ano? Ito ngang, sabi nga ng iba, importanteng bagay din sa usapin po ng pambansang budget. Sige, so ngayon... Ay, oo, napakahalaga nun. Tingin ko nga mas mahalaga yun kaysa rin sa impeachment eh. Oo nga po, no? So ngayon po, maliban doon sa 2025 budget na kaninyo may mga nakatoka na sa minority, dito po sa kasalukuyang budget natin, may mga sinasabi, press release po ang iba, kesyo transparent, kesyo nasa website na, kesyo ganire, kesyo ganyan. Pero sa iba naman sinasabi, hello, talaga bang doon sa BICAM, yung mga miyembro noon magdedebate sa mga insertions? O yung insertions na yan, mangyayari yan among themselves, pagdating ng BICAM, medyo tahimik lang sila? Hindi po mangyayari yun habang ako minority leader. At kung ako man ay maging leader ng Senado, never mangyayari yun. At nakita nyo naman yan, nung 4.5 years akong Senate President, never nangyari yun. At laging malinis yung BICAM. At sinisiguro ko na pagka may mga insertion na hindi ako pumapayag. Ilang beses nangyari po sa atin yun, ano? Napakahabang kwento, pero alam niyo na siguro yung nangyari. Ito ngayon, habang minority leader ako, hindi ako papayag ng hindi open at hindi maliwanag ang pananaw ng ating publiko sa mangyayari, hindi lang sa BICAM, kundi sa budget deliberations itself at sa budget na napapadala ng Presidente. Sabi ko nga, ang NEP, ang National Expenditure Program, is the budget of the President. Pag ito, pumalpak, siya masisisi. Pero pagka binago-bago ninyo, niloko ninyo, katulad ng ginawa ninyo sa 2025 budget, pagkatapos pumalpak, huwag nyo sisisihin, Presidente, sisihin nyo yung Kongreso. Both houses. Lalo na kung sino pinakamalaking insertion. Well, sa kasalukuyan pong deliberasyon ng budget, no, kapag nagsimula na po ito and eventually nga doon sa BICAM, ano ba ang inyong naiisip na pamamaraan para wala nang duda ang publiko? Mismong sa BICAM, present ang sino man pong interesadong mamamayan, halimbawa, kasi hindi naman pwedeng lahat tayo nando doon, di ba, for lack of space perhaps, no? Yung pong mga, alam niyo, yung mga watchdog nando doon, and then they can literally as in observe lang, and pwede ba silang mabigyan ng kopya ng budget, mapag-aralan at magsabi ng pwede ba silang magtanong doon sa deliberasyon na ano po ito, para saan po ito? Pwede ba yon o sila po ay magiging miron lamang at mga miyembro lamang po ng BICAM ang pwede mag-usap-usap at magsalita? To a certain extent, pwede. To a certain extent, hindi naman pwede sigurong paupuin ng isang civil society para makialam doon. Pero pwede kung nagmo-monitor sila, you simply give a piece of paper saying what you want to any of the members, especially yung alam mong pakikinggan kayo. Kasi ganito ang makikita mo sa resolution ngayon sa Senado. Originally, nag-file ng resolution kami, yung minority. At sinasabi namin, i-open ito. Hindi lang i-open, pati the budget deliberations, lalo na sa BICAM. Open natin sa public ito at allowed ang live streaming. Yun ang nilagay namin doon. Ngayon, nag-file ang majority ng resolution to that effect also. Pero wala yung live streaming. Kaya nung pinapipirmahan sa akin yun, dahil ex officio member ako sigurado, at saka minority leader, nilagay ko to amend. Sabi ko, i-amend ko yung resolution nila. Kailangan ilagay yung aming, katulad dun sa amin, open sa live streaming. Kasi hindi naman magkakasya lahat ng tao doon sa kung saan lugar ng BICAM. Pero kung open ang live streaming, kitang-kita niya. And there are open communications to most of us, especially members of the minority. Kayang-kaya ninyong paalam sa amin, hindi, mali yun, hindi tama yun, ganon-ganon. Diba? Kaya, as I said, to a certain extent, pwede. Okay. Kahapon po nakapanayam namin si Secretary Amena Pangandaman ng DBM. Natanong ko siya, doon ba sa 2025 BICAM Small Committee, meron bang man lang kinatawan doon ang taga-DBM para habang kinakalikot nila yung budget, naaabisuhan kayo bilang Secretary? Sabi niya, naku, wala po, as in wala. Talagang sila lang yan, ang sabi niya.
Correct. No, opo, sabi niya. Kasi nga naman daw, ginagalang ho naman niya yung power of the purse ng Kongreso, di ba? Talagang soul lang yan na jurisdiction nila. Hindi ka pa pwede makialam dyan sa executive kasi nga bicameral conference committee na yan to reconcile yung different version. Hindi yung magkanya-kanya ng siksikan, di ba, ng insertion. So, opo, in this case, ngayon ho ba, dito sa inyong bagong ikangay format ng BICAM, pwede na bang nandoon din ang mga taga-DBM na medyo magsasabi na, excuse me, nasa program po yan, huwag niyo ilipat sa ang program? Si Secretary Amina was just being polite to you. Pero hindi accurate yun. Okay. Talagang dapat nandun sila. Mhm. Kahit sa small BICAM, dapat nandun sila. Hindi sila pinapasok eh. Hindi naman nila aminin siguro, pero ganun ang nangyari. Ganun ang kwento sa akin ng taga-house eh. Hindi rin sila pinapasok eh. May isa, dalawa, 3 tao lang umupo doon na nagsulat eh. Yun ang kwento eh. So, we'll find out if it's true or not, if it's just a kwento. Pero hindi pwede sinasabi ni Secretary Amina na hindi sila upo. Throughout the years eh. Tanongin si Sani Angara. Sani Angara was my chairman of the Committee on Finance. Tanongin si Senator Legarda. She was chairman of Finance nung panahon namin, nila Senator Enrile. Ako yung majority leader. Nakaharap sila eh. Budget ng presidente yan eh. We have the power of the purse to tweak and perhaps move. Kung tingin namin, mas malaki dapat ang budget ng DOH kesa sa Department of Science and Technology, di ba? Or Science and Technology, kulang, dagdagan natin. Okay yun. Pero nakikita yun dapat ng representative ng presidente na in this case, the Department of Finance Secretary or the Department of Budget and Management Secretary or their duly authorized representative, nakikita dapat yun para bibigyan ng advice. Sabihin, boss, wag yan dahil ito para dito, ito para dyan. Di ba? Ganun dapat eh. So, hindi pwede yung wala sila. Hindi nangyari sa nakaraan yun. Ngayon lang, 2025 nangyari yun. Kasi nga din, sabi nga din nung isa sa mga kaninyo, no, na nagkikwento-kwento, may timbre naman sa Secretary of Finance yung mga nangyayari. Ayun, hindi ko alam sapagkat wala ako Okay. sa Senado noon. Okay. Anyway, sige po. So sir, ito po yung ngayon, itong ating aasahan, no? Definitely may mga taga DBM doon para naman din hindi siguro diktahan kayo kung hindi sabihan lang na ito yung mga, just to remind everyone, ito yung mga prioridad ng presidente, ito ang dapat talaga nasa program appropriations, mga dapat nating siguraduhin na mga foreign assisted projects na mapopondohan, etc. And definitely po, may mga civil society groups na welcome dito para makibahagi, hindi man po makapagsalita, makibahagi sa deliberasyon sa pamamagitan po na pagbibigay ng input sa inyo. Yes, I agree, I concur. Tama, dapat ganun. Okay. Dapat ganun ang mangyayari. At saka kung open nga sa live streaming, mabilis ang komunikasyon sa internet. Kung meron silang representative na nando doon, pwedeng lumapit agad sa amin. Di ba? At sabihin sa amin, naku, mali yan. Hindi tama yan. Okay. Baka pwedeng ganito, ganyan. Okay, sige Diba? po. Opo. May mensahe lang po itong ating kasamahan sa media kanina. Sa ngayon, sa inyong sinabi kanina na mga naghihintay lang po ng mga prueba, may nabanggit kayong picture. Ba't may picture na pinag-uusapan? Kasi may mga picture dapat may picture nung lugar na sinabi nagtayo ng kalsada na walang kalsada. Pagkatapos after kung ilang sa sumunod na budget, nilagyan uli ng budget para doon. Akala ko yung mga ganon. Sabi ng isa dito, baka daw picture ng mga dumalaw doon sa BICAM. Pwede rin. Pwede rin. Yun yata eh. Meron sila. Opo, ito mga CCTV. Tanong ito ng ating mga kaibigan sa media na nakikinig ngayon sa ating programa doon sa Ted, pakiklaro nga daw yung picture na binabagit ni Tito Sen, kung anong picture yon. Opo. Picture ng sinasabi ko, yung mga nagpapakuha si Senator Lacson ng mga picture ng mga sinasabing ginawa. Okay. Doon sa billion-billion na mga insertion. Yun yung sinasabi ko. Baka iba yung picture na sinasabi nila, baka yung sa BICAM.
Eh, ito nga po kaya gusto nilang klaruhin nga ito, no? At mainam po kayo na nandidiyan. O sige, so ngayon po ay Huwebes. Alam po naman natin ang sesyon po ng Kongreso, both houses po ay Monday to Wednesday lang ang plenary. Today ho ba and tomorrow, ano ba pagkakabalahan po ninyo kung meron man in the Senate? Sa Senado, mga office work lang yan, pagka ganyan. At katulad sa amin, ako na, mga review lang yan. At saka yung mga proposed bills, medyo dapat nire-research. Okay. Mas relaxed ang Senado pagdating ng Friday, Saturday, Sunday. Unlike nung araw, again, nung panahon ko, alam mo kami mga old-timer Nung panahon ko, Huwebes may session sa umaga. Lahat ng local bills, sinitake up pag Huwebes. Opo. Pero na-archive na yun ngayon. Wala na, archive na yung patakaran na yun. Sige po. Okay. Sige po. So, may tanong ba siya? Yes po, Okay. last na lang dito, Sen. Yes, Opo. Kahapon nakita na natin yung naging boto ng mga kapwa niyo po senador. Kung sakali man, because sabi nga speculative, di natin talaga sure kung anong magiging desisyon nitong Korte Suprema dun sa motion for reconsideration. May chance pa po ba ito? Realistically speaking, may chance pa po ba na mabuhay yung articles of impeachment? Makakakuha pa po ba kayo ng suporta? Nakita na po natin kahapon na majority of the senators gusto po talagang i-dismiss ito. Pag nag-reverse ang Supreme Court, wala silang magiging dahilan para sabihin na dapat i-dismiss. Dapat i-take up. Doon i-dismiss sa impeachment. Dapat yan i-take up. Pakinggan natin ng prosecution, pakinggan natin ng defense. Binigyan nga sila ng summonses pinadala sila ng summonses hindi ba? Nag-robe pa yung mga senador, hindi ba? Di ko nga maintindihan kung bakit pinipilit ng Supreme Court na wala jurisdiction Hindi pa rin nagko-convene. Nag-convene Unless hindi sila nanonood ng TV or ng news. So, wala nang dahilan para hindi i-take up. Opo. Sige po. So sabi ko nga kanina, yan na po ang sitwasyon ngayon na nakaantabay ang lahat dito po sa importanteng motion na ito. And eventually, sa ngayon, ito po ang nangyari nga kagabi sa Senado. Sabi mo nga, Tito Sen, ito'y bahagi ng demokrasya. Inyo lang pong ipinaglaban, ang sa palagay po ninyo ay tama. Pero sabi nga ni Tita Armida Sigyon Reyna, sa kanya pong tagubilin at habilin kanina na ating pong pinatugtog, di ba? Opo, ang sabi niya rito Opo, basahin ko lang Tito Sen Sige, okay, sige. Sabi niya rito, okay. Lumaban ka kung inginungudngod ang nguso mo sa putik, bumalikwas ka kung tinatapak-tapakan ka, buong tapang mong ipaglaban ang iyong mga prinsipyo kahit hindi ka sigurado na agad-agad kang mananalo. Yan ang sabi. Galing. Mabuhay ka. Ako'y sumasang-ayon na napakaganda. Dapat yun talaga ang ikaisipan natin. Katulad ng ngayon, ako pinagdarasal ko lang sana kung magbabago isip ng Supreme Court, ayaw nilang baguhin sa kabuuan, huwag naman sana nilang amindahan yung Constitution sa option 3. Opo. Wag. Wag. Yun ang sisira sa impeachment proceedings ng Pilipinas in the future. Opo. Pagka pinilit nila na tama sila na hindi pwedeng option 3 at puro 1, 1 and 2 lang. Pag nangyari yun at saka yung proseso, sinabi pa nila kung paano yung proseso, naku po. Sabi ko nga, wala na tayong may impeach. Wala na. Opo. Mamaya ipapaliwanag po natin yung option 3 na yan under po the Constitution. Salamat po na marami, Tito.